Sa kabutihan mo kami mag-aawitan. Karapat dapat kang papurihan. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan niya'y sambahin. Tayo'y magawitan, itanghal kanyang kapurihan. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan niya'y sambahin. Tayo'y magawitan, kanyang kapurihan. Yan, thank you sa Okay, mga kapatid, sa ating pag-umpisa, gandang umaga sa ating lahat. God is good and all the time. Salamat sa Panginoon at tayo po'y magbukas sa Matthew chapter 12, verse 34-35. Okay, dito po sa Matthew chapter 12, verse 34-35. Yan, sabi po ng salita ng Panginoon, O generations of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And a good man out of the good treasures of the heart bringeth forth good things. And evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa nabasa po namin, salita po ninyo. Naway kayo pa magbigay ng katalinuhan sa bawat isa upang maintindihan po namin ang salita, Panginoon. Salamat po at ito ang dalawang purito salamat sa matamis pala Jesus. Amen. Kaya pag-aralan dito kabsat, yung pag-aralan po natin ay brokenness is a process. Brokenness is a process. Yung ating mga nararamdamang mga pagsubok, mga problema, yung mga brokenness, yung mga na heartbreaking tayo, may mga pagkakataon na tayo po ay nasasaktan. Sabi po ng salita ng Panginoon ay lahat yun ay may proseso. At minsan lumalala pa yun, mga kapatid, yung ating mga nararamdamang mga problema, mga pagsubok, at sa ating mga, minsan yung nasasaktan tayo lagi, mga kapatid. At brokenness is a process. May proseso po yan. Kaya nga kailangan po natin yung ating Panginoon. Kasi nga lagi po tayong nasasaktan, lagi tayong nag-worry, laging marami tayong iniisip, kaya kailangan natin yung ating Panginoon. Kasi po, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay may solution po yan. Nasa tao po yan, nasa Kristiyano po yan, kung hahanapin niya kung yung solution yung ating mga problema. So sabi po ng salita ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano yung linalaman ng puso mo, yun yung lalabas sa ating mga bibig. So, kailangan na kung nasasaktan ka, nakikita sa panglabas na kanyuan ang tao. Minsan, kitang-kita na nalulungkot siya, bad mood siya, dun pa lang sa kanyang itsura, sa galaw, makikita mo. Dahil nga sabi ng salita ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ano man, makita agad. Kahit sa ating pagsasalita na meron tayong brokenness sa ating buhay, mga kapatid. So, ang ating pag-aralan sumagang ito ay binigyan ko po ng acrostic yung word na out. Dahil po sa verse 35, palagi pong may word na out. For out of abundance of the heart, the mouth speaketh. Dito sa verse 35, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. Kung anong linalaman ng puso mo, kahit yung yung treasure mo sa buhay, kung ito ay paano mo gamitin, paano mo isabuhay, paano mo ilagay sa puso mo, lahat ng yun. Sabi nga ng salita ng Panginoon, and
evil men out of the evil treasure bringeth forth evil things. Kapag yung kayamanan mo ay nanggaling sa mali, yung anumang treasure na meron ka, sabi ng Panginoon ay, yun din ay walang kabuluhan, mga kapatid. So, ang acrostic of out, yung ating pag-aralan ay, una, yung word na, obey God's will. Yan. Kailangan, sabi nga, brokenness is a process. Pero sabi ng salita ng Panginoon, yung pagka-brokenness po natin, yung pagka nasasaktan po tayo, nakadepende po tayo dyan sa will ng Panginoon. Minsan ang Kristiyano nasasaktan kasi nga hindi niya sinunod yung will ng ating Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ito po yung lagi po nating binabasa kasi nga ito yung record sa Bible na nandyan yung tatlong will ng Panginoon. Yung good will at yung acceptable will at yung perfect will of God. Yun yung mga will ng Panginoon na tatlo na nandyan sa Romans chapter 1 na minsan ay hindi nasusunod ng mga Kristiyano. Kaya minsan lumalapit sila sa Panginoon, Lord, bakit ako nasasaktan? Akala ko ito na yung perfect person na para sa akin. Akala ko ito na yung kurso na kukunin ko. Akala ko, Lord, ito na yung will mo sa akin. Kasi nga, may mga proseso po yan, mga kapatid. Kailangan mong sundin yung kalooban ng ating Panginoon. Nalala ko nga si Brother Rydel noon pa, sabi niya, nakiusap ko siya, sabi niya, isang sinabi niya lang, hindi pa kalooban ng ating, yung Panginoon, Pastor. Nag-training siya noon, kasama sila Brother Jerwin, sabi niya, hindi siya nakuha, sabi hindi pa ito kalooban ng Panginoon, Pastor. Yun yung napagandang sasabihin talaga. Kasi nga, huwag mong ipilit kung hindi talaga kalooban ng Panginoon. Pero ngayon, naging na siya, pulis na siya. So ito na yung inihintay niya, yun yung kalooban ng Panginoon. Pwedeng magrebelde siya sa Panginoon na, di na ako, suko na ako sa gawin ko. Kasi hindi naman ako natanggap. Kaya, ang Panginoon mga kapatid ay merong proseso sa lahat nangyari sa ating buhay. Huwag nating ipilit yung mga bagay na ikapapahamak po natin. Kapag hindi natin sinunod yung will ng ating Panginoon. Ano ba yung will ng Panginoon? Sabi niya dun sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. At dun sa verse 2, yun na makikita mo yung will ng ating Panginoon. So kailangan i-upper mo muna yung sarili mo. So, the best example noon si Brother Rydel, sabi ko nga, di ba, naging song leader siya dito, minsan nagpipreach na siya, pero kita mo, blessed ng Panginoon yung buhay niya. Nakita ko yung paggalaw ng Panginoon sa buhay niya dahil nagpagamit siya. Di ba, nagpreach siya noon, song leader, laging dito sa church, talagang ginamit niya yung buhay niya sa Panginoon, mga kapatid. So, yun yung hinihintay ng Panginoon sa atin. Gamitin muna natin yung ating buhay para malaman mo yung totoong will ng Panginoon. Paano mo makita, paano mo maramdaman yung will ng Panginoon, hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman nananalangin, hindi ka naman nagbabasa Biblia, hindi ka naman nakikipag-fellowship sa mga kapwa mo Kristiyano, paano mo ngayon malaman yung kalooban ng Panginoon? Kaya sabi ng Diyos, kailangan ialay mo muna yung buhay mo para sa ating Panginoon. Sa Mark chapter 3 verse 35, Mark chapter 3 verse 35, Mark chapter 3 verse 35, sabi po ng salita ng Panginoon, and the multitude said, verse 35, for whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. So mga kapatid, doon pa lang sinabi ng Panginoon, Jesus, na sino man ang gumawa sa kanyang kalooban, yun yung aking brother, my sister, and mother, mga kapatid. So, kapag gusto mo na kasama ka sa pamilya ka ng Diyos, kailangan sundin mo yung kalooban ng Panginoon. Diba? Sabi ng mga disciple, nandyan yung mother mo, hinahanap ka. Sabi ng Panginoon sa kanila, sino man ang gumawa ng kalooban ko, sabi ng Panginoon, ay the same. Siya na sila'y aking brother, sister, at mother. Yun yung napakasimpleng sagot ng Panginoon, mga kapatid.
na sa pag-obey natin ay kumbaga, napakahalaga po ito, yung will ng ating Panginoon. Kasi nga, kapag hindi mo sinunod yung will ng Panginoon sa buhay po natin, masasaktan ka. Diba? Ma-heartbreaking ka. Diba? Hindi mo alam ang solusyon. Kasi nga, napalayo ka na sa Panginoon. Tulad ni Jonah, di ba? Ang will ng Panginoon, mapunta siya sa Ninive. Nung ginawa niya, pumunta sa Tarsis. Anong nangyari sa kanya? Napalayo siya sa Panginoon. Buti nga, willing yung malaking isda para kainin siya. Paano kung pati yung isda nag-backslide? Paano kung yung isda ay hindi ayaw niya magpagamit? Di ba? So, lahat ng yon, kapag lumayo ka sa Panginoon, maraming madadamay. Pati pamilya mo, trabaho mo, lahat na sa paligid mo, madadamay mga kapatid. Kasi nga, kasi nga gusto ng Panginoon na magamit ka. At gagawa ng Panginoon para magamit ka ulit at bumalik ka sa ating Panginoon. So, sa Ephesians chapter 6 verse 6, Ephesians chapter 6 verse 6, sabi po ng salita ng Panginoon, Ephesians chapter 6 verse 6, yan, not with eye service and man pleasures, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Diba? Kahit hindi ka tinitingnan ng tao, kahit hindi nila sinasabi na gawin mo ito, basta para sa Panginoon, basta para sa Diyos, gagawin ko ito. Sabi ng Panginoon, ginagawa mo yung will ng Panginoon. Kasi nga walang nagmamandato sa iyo eh. Walang nagsasabi sa iyo na gagawin mo yan. Ang gagawin mo lang, gawin mo yung nasa puso mo. Ano man yung nakikita mong pagkukulang ng church, punuin mo, kapatid. Yun yung gusto ng ating Panginoon na galing sa puso mo, hindi sa tao. Sabi ng Diyos, ikaw ay gumagawa ng will ng ating Panginoon. Diba? Napakaganda. Obey God's will. Pangalawa po na ating pag-aralan, yung word na you. Yan. Kanina, obey God's will. At yung pangalawa ay you. So, ang pag-aralan po natin ay utter your nothingness before God. Utter your nothingness before God. Yung word na utter, mga kapatid, ay complete. Yung another word ng utter. Complete your nothingness before God. You utter your nothingness before God. Kailangan alalahanin mo na walang-wala ka kung walang yung ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Walang-wala po tayo, yun yung pinaka-basic na isipan dapat na meron ng isang Kristiyano o isang tao na walang-wala tayo kung wala yung ating Panginoon. Ngayon, meron namang bagong virus. So, sinong makapagpapawala ito? Panginoon, mga kapatid. Yes, ang tao nakagawa sila ng panggamot sa atin, binakunahan, merong vaccine, pero meron na naman. So ngayon, ang kailangan natin ay talagang magtiwala tayo sa Panginoon na proteksyonan tayo ng ating Panginoon. So utter your nothingness before God. Walang-wala tayo, mga kapatid, kung wala yung ating Panginoon. Sa Philippians chapter 4 verse 19, ito yung lagi po nating nababasa na, but my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Bakit na sinabi, mga kapatid, na, but my God shall supply all your needs? Kasi nga, ang tao, hindi niya kayang i-provide lahat ng pangailangan niya. Kailangan mo yung ating Panginoon. Kailangan mo yung Diyos na siyang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Yes, kapag may provide mo yung pangailangan mo, pero meron pa rin kulang. Kasi nga kailangan mo pa rin ng ating Panginoon. Paano na kung marami kang pera nga, pero na-hospital ka? Diba? Na-hospital ka. Nagastos mo na lahat ng pera, pero hindi ka pa rin gumagaling. Ang kailangan mo dyan, Panginoon. Hindi yung pera. Ang Panginoon. Paano kung marami kang pera, pero hindi naman yung Panginoon, hindi naman yung kinokontrol yung doktor na mag-opera sa'yo o maggamot sa'yo, hindi ka magagaling. Pero kung kahit wala kang pera, kunti lang yung pera mo, kung nandyan yung ating Panginoon, kahit napakasimpleng sakit, kahit malalapang sakit, kung ang Panginoon ay gusto niyang pagalingin ka, gagaling ka.
Meron ako napanood sa Facebook na kanina lang na gusto niyang barilin yung tao. Binabaril niya. Pag tapat yung baril sa kanya, hindi puputok. Pero pag gano'n niya, puputok. Bang, bang. Hindi puputok dito sa binabaril niya, pero sa kabila puputok. Pag gano'n niya, puputok. Pero dito, hindi puputok yung sa gusto niyang patayin. So, anong ibig sabihin yun? Hindi niya pa oras. Diba? Kahit anong gagawin niya, hindi pa oras. Pero ang kailangan po natin mga kapatid, yung protection ng ating Panginoon. Minsan nga, hindi mo pa nga oras, pero minsan pinipilit mo nang mamatay. Diba? Dahil, sabi ko nga lagi, the source of life ay yung Panginoon. The source of blessing, the source of victory, yung Panginoon. So, utter your nothing less before God. Ikumpleto mo yung mga wala sa'yo na sa Panginoon mo lang mahahanap. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, Philippians chapter 4 verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and you all. Iisang Diyos at Ama sa lahat ng siyang suma sa ibabaw sa lahat, suma sa lahat at nasa lahat. Dapat ganun mga kapatid. Wala nang ibang Diyos, wala nang iba. Nag-iisa lang si Jesus Christ at siya yung may-ari ng mundong ito, siya yung may control sa lahat ng bagay dito sa mundo at alam niya kung anong kahinaan natin, alam niya kung ano yung pagkukulang natin, alam niya kung anong weakness natin, alam niya na kailangan natin siya. Ang gawin mo lang, sabihin mo sa kanya, Lord, kailangan kita. Sa 1 Corinthians chapter 15:57, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15:57, sabi po ng kanyang salita na but thanks be to God which is giveth victory through our Lord Jesus Christ. O, di ba mga kapatid? Doon pa lang yung victory, yung source of victory, walang iba kundi si Jesus Christ. But thanks be to God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa akin ng katagumpayan. Di ba? Wala nang iba. Gusto mong magtagumpay sa buhay? Gusto mong yumaman? Gusto mong magkaroon ng pera? Gusto mong maprotektahan ang pamilya mo? Gusto mong sumaya? Lumapit ka sa Panginoon. Sambahin mo siya. Sundin mo siya. Gawin mo ang kanyang kalooban. At sabi ng Panginoon, matatanggap mo yung tunay na katagumpayan sa buhay. Yan sa verse 58, anong sabi ng Panginoon? Diba? Yung tunay na victory. Anong sabi niya? Brethren, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Anong sabi ng Panginoon? Yung tunay na katagumpayan, gawin mo yung kanyang kalooban. Gawin mo yung pagsamba. Gawin mo yung paglilingkod. Gawin mo yung gawain ng isang Kristiyano na dapat ginagawa mo. Yun yung magpatuloy ka at sabi niya, hindi ka matinag at kailangan kang abounding in the work of the Lord. Ano yung work of the Lord? Ministry. Mga kapatid, for as much you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan yung bagay na hindi masasayang. Yung gawin mo, yung trabaho ng ating Panginoon. Minsan naghahanap tayo ng bagay na forever. Diba? Sabi nila walang forever. Pastor, walang forever. Meron. Para magkaroon ka ng tunay na forever, sundin mo yung kalooban ng Panginoon at gawin mo yung trabaho ng Panginoon, yung lahat ng iyong ginagawa, yan yung forever. Kasi nga naka-record yan eh. Naka-record yan doon sa langit ng lahat ng iyong ginagawa. E paano kung may projector doon? Palabas yung Panginoon, o yan o, nung nandun ka sa lupa, yan yung ginagawa mo. Kita mo yan? O, mahirap na, malaking projector, tapos ang daming nanonood doon. Diba? Napakahirap yon. So isipin mo pa lang, sabi ng Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. Kasi nga darating ang araw, lahat ng iyong ginawa, ipapakita ng ating Panginoon. O yan, ganyan ka dati. Pero ngayon, kita mo yung ginawa mo. O sabi ng Panginoon, kita mo yung ginawa mo. O, yan, sundin nyo yan si Brad Eliezer. Ito yung ginawa niya dati. Nagbabasa ng Biblia,
nagsusulwining, o kita nyo, o, sabi ng Panginoon. O di ba? Darating araw, lahat ng yan ay makita natin yung ating mga ginawa. Sabi nga ni Brad Christian kanina, may pagmamalaki po natin. Kasi may word kasi sa Bible na sinabi na Apostle Paul, ano yung may pagmamalaki mo sa Panginoon? Yung ipagmamalaki, hindi mo naman ipagmayabang. Yung bang, di ba o anong ginawa mo sa lupa, sabi ng Panginoon, Lord, ito yung ginawa ko. O, yun yung gusto ni Apostle Paul na may pagmamalaki mo, na meron ka namang ginawa. Yun yung sinabi ni Apostle Paul. Kaya, ano yung may pagmamalaki mo darating araw sa harapan ng ating Panginoon? So sabi ng salita niya, yung ating pinag-aralan, na utter your nothing less before God. Kumplituhin mo yung mga wala sa buhay mo na kayang ibigay ng ating Panginoon. Yun yung napakasimpleng word na kailangan natin. So pangatlo, mga kapatid, una, obey God's will. Pangalawa, utter your nothing less before God. Pangatlo, mga kapatid, yung acrostic ng out, yung T, ang ibig sabihin, take God's word seriously. Take God's word seriously. Kasi nga, kahit nag-obey ka sa salita ng Panginoon, nag-obey ka, lagi ka naman sa pagsisimba, lagi ka naman sa ministry, pero hindi mo naman sinuseryoso yung salita ng Panginoon. Diba? So sabi ng salita ng Panginoon, kailangan seryoso mo yung salita niya. Sa Psalms 107, kita niyo mga kapatid, ito yung mga taong hindi nagseryoso sa salita ng Panginoon. Psalms 107, verse 8. Mahaba po ito, pero napakaganda po ito mga kapatid. Verse 8, sabi po ng Panginoon, salita niya, on the men would praise the Lord for His goodness, for His wonderful works, the children of men. Kailangan purihin natin ng ating Panginoon, sabi niya, sa kanyang kagandang loob at kagilalas magawa sa ating buhay. So paano natin siya pupurihin? Pero sa verse 9, sabi niya, sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik ng kaluluwa at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Diba mga kapatid? Para masiyahan yung ating kaluluwa. Sabi yung nabasa ko kanina na yung forever daw yung ating kaluluwa. Ito dapat yung ating bigyang pansin, yung ating kaluluwa. Kasi ito yung forever. Itong katawan natin, mawala to, mawasak, magunaw, marunaw, marunot, pero itong kaluluwa natin, ito yung forever. Kaya dapat ito yung bigyan nating halaga. So anong sabi ng Panginoon? Sa verse 11, verse 10, ang gayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, natatali sa dalamhati at pangaw. Verse 11, sapagkat sila'y naghimagsik. Ito na. Naghimagsik sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Take God's word seriously. Hindi nila sineryoso yung salita ng Panginoon. Sapagkat naghimagsik pa sila, nagrebelled sila. Rebellious yung kanilang puso sa salita ng Panginoon. Sabi po ng English, mga kapatid. So, doon pa lang ay napahamak na sila. Tingnan nyo, verse 12. Kaya't kanyang ibinabang kanilang puso na may hirap, sila'y nangabuwal at walang sumaklulo. Kita mo? Pag hindi mo sineryoso yung salita ng Panginoon, pag hindi mo sinunod yung kanyang kalooban, pag wala ka sa kalooban ng ating Panginoon o sa kanyang gusto niyang ipagawa sa iyo, sabi ng salita ng Panginoon, nandun ka sa kahirapan, wala pang sumalaklulo sa iyo. Walang protection yung ating Panginoon, pati yung kanyang presensya wala. Pati yung panalangin mo, baka hindi niya padidinggin. Kung wala ka, sabi niya dito, kung hahayaan mo, kung hindi mo papakinggan, kung hindi mo sinuseryoso yung salita ng Panginoon. Biblical po yan, hindi po ako nagsabi. Mapabasa yun, di ba? Sa verse 11, because they rebelled against the words of God and contempt the counsels of the Most High. Hindi nila pinakinggan yung salita ng Panginoon, pati yung salita, hinamak ng payo ng katastasan, sabi ng Tagalog, therefore, brought down their heart with labor. Ito yung, pag sinabing therefore, di ba? Closure yan.
Kasi nga may therefore, kasi may there one, there two, therefore, there three, therefore. Ito yung conclusion niya. So, kaya't kanyang binabang, kanyang puso na may hirap. Doon pa lang, pagka lumayo ka, hindi mo sineryoso yung salita ng Panginoon, may hirap, at sabi niya, walang sasaklolo sa'yo. At yung Panginoon, di ba? Isa na yun, walang sasaklolo, hayaan ka na. Kasi nga, hindi mo sineryoso yung salita ng Panginoon. Kaya, marami pong mga Kristiyano na bakit nagagawa po nilang hindi paglingkuran ng ating Panginoon? Bakit kaya inuuna nila yung kanilang desire? Dati naman ay masipag sila sa pagsisimba. Dati naman ay involved sila sa gawain ng ating Panginoon. Bakit sila'y nanghina at lumayo sila sa ating Panginoon? Ano kaya yung kanilang naramdaman? Sabi po ng salita ng Panginoon, sana bumalik sila para, sabi ng Panginoon, hindi sila maghirap at hindi sila pabayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, pinagpe-pray po natin sila para maramdaman nila na mayroon pa rin Diyos. Diba? Parang ang dami yung kanilang problema, bakit lumayo sila sa ating Panginoon. Na dapat sana'y lumapit sila sa ating Panginoon. So, sabi niya pa dito sa verse 13, nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon. Yan, di ba? Sa kanilang kahabagan at iniligtas sila sa kanilang kahirapan. Yun pala yung hinihintay ng Panginoon eh. Kaya nga, brokenness is a process. Kasi lahat ng ating kahirapan, kung tayo nasasaktan, kung tayo po ay nabro-broken hearted, aminin lang natin nga, Lord, walang-wala pala ako pag wala ka eh. Lord, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoon, tinulungan sila. Iniligtas sila ng kanilang kahirapan. So napakasimple. Kaya bakit ang mga kapwa po natin mga Kristiyano at lumayo sa ating Panginoon na hindi nila alam yung tunay na solusyon? At ang solusyon ay walang iba kundi yung ating Panginoon. Kung problema yung ating problemahin, Panginoon yung ating solusyon. Mga batid, siya lang ang makalulutas. Pastor, nahiya na akong bumalik sa church kasi mahiya na akong magsimba kasi ang tagal ko nang hindi nagsimba kaya nahiya na ako sa mga members ng church. Hindi ka mahiya kasi nga mas gusto pa nga nila dahil ipinagpipray ka nila. Di ba mga batid? Na pamilya ka namin sa Panginoon kaya masaya kami na pag may bumalik na mga Kristiyano naglingkod sa ating Panginoon, ay masaya yung mga kapwa Kristiyano. So sabi pa niya dito, kailangan aminin na sila'y kailangan nila yung ating Panginoon. Verse 13, nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon, sa kanilang kahabagan, at niligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Verse 14, inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. Di ba napakabait yung ating Panginoon? Pero yung sinabi ni Jonah, kaya naman ako lumayo sa iyo, Panginoon eh. Di ba? Kasi ang bait mo, mawain ka, mapagmahal ka, Panginoon. Kaya nga, okay lang lumayo ako eh. Pero anong nangyari kay Jonah? Nasaktan pa rin siya. Di ba? Nakaramdam pa rin siya ng palos ng Panginoon. Yes, ang Panginoon natin, mawain, mapagmahal. Pero iparamdam niya pa rin na nagkamali ka. Di ba? Ang mga magulang natin, kapag nagpasaway tayo sa kanila, yes, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, pero pinapalo pa rin tayo, di ba? Pinapalo pa rin tayo. O di kaya, magbigay sila ng regulation na hindi ka na makalabas, hindi mo na magawin to, di ba? Ganun yung ating Panginoon. Ang Diyos ay mapagmahal, pero may kaparusahan. Di ba? Ang Diyos may langit, pero may impyerno. Ang Panginoon ay mapagmahal, pero may impyerno na pupunta ng tao na hindi susunod sa Kanya. Doon pa lang mga kapatid, ay kung may nagawa kang kasalanan, may konsekwensyan. So, sabi niya, tinulungan sila ng ating Panginoon. Kasi na-realize nila na kailangan nila yung Panginoon natin. Verse 14, nilabas niya sila sa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan. Di ba? Malapit ka na sa kamatayan.
at pinatid ang kanilang mga tali, tinulungan pa rin sila ng ating Panginoon. Napakabait po yung ating Panginoon. Verse 15, o purihin ng mga tao ng Panginoon dahil sa kanyang kagandang loob at dahil sa kanyang mga kagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sa verse 15, doon na sila nagpasalamat dahil nakita nila yung kabaitan ng ating Panginoon, yung sa kabila ng marami nilang ginawang kasalanan, at sabi nila, kailangan nating purihin, sambahin ng ating Panginoon kasi nga mabuti siya, tunay na mapagmahal yung ating Panginoon. So, ano kaya yung ating mga pwedeng may balik sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang pagmamahal sa atin? Diba, ang hirap magmahal kapag ikaw lang yung nagmamahal. Diba? Lagi akong nanonood sa Rapid Tulpo. Merong isang lalaki doon na talagang minamahal niya yung babae na sa ibang bansa siya. At sabi niya, siyempre asawa niya yun at gusto niyang ipakulong. Pero ang ending, hindi niya na pinakulong. Sabi niya, makita ko lang na masaya ka, babe, okay na ako doon. Kasi alam kong masaya ka sa gagawin mo ngayon, kaya masaya na ako. Pero na-miss ko yung panahon na ako yung nagtatali ng buhok mo. Ako yung naglalabas sa mga panty mo. Diba? Yun yung sinasabi niya at umiiyak siya. So, ganun yung Panginoon. Minsan, ang Panginoon ay mahal niya tayo, pero tayo, baliwala lang. Sabi ng Panginoon sa'yo, naalala mo ba yung nasa bingit ka ng kamatayan, tinulungan kita? Kung wala kang pangailangan, binigay ko sa'yo. Ang tao, walang pakialam. Anak Kristiyano pa yun. Ayaw niya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sakit sa kalooban ng Panginoon yon. Pero, ang Panginoon ay napakabuti. Mapagmahal po sa atin. Sa verse 15, sabi niya, purihin natin ang Panginoon dahil siya ay may magandang loob dahil sa kanyang mga kagilalas sa magawa ng anak ng tao. Ang tao minsan may limitasyon yung kanyang pagmamahal, pero yung Panginoon walang limitasyon. Basta kailangan mo lang lumapit ka sa Kanya, at sabi niya, take God's word seriously. Yan. Pagdating sa salita ng Panginoon, iseryoso mo. Kasi kapag hindi mo sineryoso, mawawala ka, masasaktan ka, at mawawasak ang buhay mo. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Yan, 1 Thessalonians. Chapter 2, verse 13. Sabi po ng Panginoon, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification on the Spirit. 1 Thessalonians pala, 2:13. Mali yung na aking nabasa. Yan. Mali pala mga kapatid, pasensya na po. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, for this cause also thanks we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Sinabi lang naman ni pastor yan eh. Yung hindi naman sinabi yung Panginoon eh. Minsan ganoon ang tao. Sabi ni Apostle Paul, nagpapasalamat ako. Kasi nga, kahit sinabi ko, sabi niya, kahit kami nagsasalita sa inyo, pinapakinggan nyo pa rin. Sabi niya. At sabi niya, hindi lang nyo napakinggan. Sabi niya, kundi, which effectually worketh also in you. Talagang, sa buhay nyo. Diba? At inisip nyo na hindi salita yan ni pastor, hindi yan preaching ni Brother Christian, kundi talagang sineryoso niya na ito ay salita ng Panginoon. Ito yung sinabi ng Apostle Paul. So kailangan na hindi dahil si pastor yung nag-preach, hindi dahil sa brother yung preach, kundi isipin niyo na yung Panginoon nagsasalita sa inyo at nagsasabi sa inyo na sundin niyo ito. Dahil nga sabi niya, para magkaroon kayo ng yung salita ng Panginoon ay mag-affect sa buhay niyo. Meron kayong ma-realize. Maisip niyo na, oo, tama pala yung sinabi ni brother, tama pala yung sabi ni pastor, tama pala yung sabi ng mga preacher. So, dun pa lang ma-realize natin na
yung Panginoon ay nakikipag-usap sa atin mga kapatid. Take God's word seriously. Yun lang ang kalooban yun lang gusto ng Panginoon para yung ating mga sakit sa kalooban, yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok, yung ating mga struggles, yung ating mga kabigatan, sabi ng Panginoon, mawawala. Unti-unti yan. Kasi nga, brokenness is a process. Hindi yan pagka agad matanggal yan. Hindi yan. Process yan. Proseso yan para mawala. At ang makatanggal yan, walang iba, kundi yung ating Panginoon, yung pagsunod mo sa kalooban at isipin mong walang-wala ka kung walang yung ating Panginoon at seryosuin mo yung kanyang salita. At doon na makakaroon ka ng tunay na kasayaan, kagalakan, at katagumpayan sa buhay mo. Ay salamat sa salita ng Panginoon. Sa umagang ito, naway nakapagbigay sa atin ng paalala sa umagang ito. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa salita po ninyo. Tunay nga na minsan ay lumalayo po kami sa iyo, Panginoon. Minsan meron kaming mga nagawa na hindi ka aya-aya sa iyong banal na harapan. Minsan hindi po namin siniseryoso yung salita po ninyo. Minsan hindi po namin nasusunod ang kalooban niyo. Panginoon, nandito pa rin po kami na ikaw ay paglingkuran at aaminin na kami po ay makasalanan. Dahil sa bawat oras mula sa aming puso, isip, sa gawa, nakagawa po kami ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Pero kami po ay lumalapit po sa inyo at nagsasabing wala po kami kung wala ka, Panginoon. Kailangan ka namin. Kaya nandito po kami upang ikaw ay paglingkuran. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid nandito na binigay yung kanilang oras na ikaw ay paglingkuran. Sa mga kapatid po namin sa online, salamat sa kanilang oras na binigay sa iyo, Panginoon. Binigay para ikaw ay paglingkuran. Salamat po, Panginoon, sa mga anak po ninyong ito. I-bless niyo po sila, gabayan, ilayo sa anong kapamakan, mag-bless sa kanilang ginagawa sa araw-araw, maging sa kanilang trabaho. At ipakita mo niyo po, Panginoon, na kapag kami nasa inyo, ay talagang nandun yung kagalakan, kasiyahan, at blessing sa buhay po namin. Panginoon, salamat po ng marami. At ito aming dalangin, papuri po salamat sa matamis pa Jesus. Amen.